Kasunod ng pagsuko ng recruiter na si Christine Pasadilla alias Cristina Serio, nabigyan ng temporary reprieve at naipagpaliban ng pag-firing squad sa kababayan nating si Mary Jane Veloso sa Indonesia. Sumuko raw siya kasama ang kanyang live-in partner dahil sa banta sa kanyang buhay. Attorney Gabby Concepcion, welcome back. Tita Susan Good Enriquez. morning. Welcome Parang back. inisip mo pa kung anong family Hindi name na, ko. gusto ko lang na yung pag-welcome ko sa iyo ay Maraming salamat. galing sa At maraming puso. salamat din sa magandang balita natin ngayong umaga. Yes, oh. Attorney, maaari bang makasuhan yung recruiter dahil sa pagkakalagay sa alanganin dito kay Mary Jane? Well, itong siguro ang dahilan kung bakit sa isa sa mga kasong isasampa. Aside from illegal recruitment, of course, dahil hindi naman lisensyadong recruitment agency ang mga ito, at estafa, laban sa recruiter na yan ay ang tinatawag nating human trafficking. Ang human trafficking ay isang paglabag sa katauhan ng isang tao, isang human rights violation at isang krimen under international law at ganoon na rin sa ilalim ng ating anti-trafficking laws ng Pilipinas. At para mas madali lang maintindihan, may tatlong elemento po itong trafficking. Ang unang elemento ay kung ano ba ang ginagawa sa human trafficking. Usually, recruitment yan ng mga tao, pagkuha, pagtago, paglipat ng mga tao. Pangalawang elemento, paraan. Paano ba ginagawa itong recruitment? Itong trafficking. Usually sa pananakot, persahan, or use of force, or kung minsan, kidnapping, panloloko, o yung pag-aabuso ng kapangyarihan ng isang tao, or madalas, taking advantage lamang talaga. At taking advantage ng kahinaan o vulnerability ng kapwa-tao. At pangatlo, bakit ito ginagawa? Simple po lamang, exploitation. At usually, ang alam nating forms of exploitation ay prostitution, forced labor, o kung minsan ay para kunan ng mga organs, yung internal organs. Pero sa kaso nga po ni Mary Jane, rinecruit siya ng kanyang kinakapatid para daw magtrabaho bilang kasambahay sa Malaysia. Niloko siya at pinangakuan ng trabaho at madali siyang naloko dahil kaibigan at kinakapatid niya itong recruiter. So, imbis na yung pinangakong trabaho, ginawa siyang isang drug mule. Ito na yung form of exploitation, di ba? Ginawa siyang drug mule, tagadala ng bawal na droga mula Malaysia to Indonesia. At di umano'y ngay rinagaluhan lamang siya ng isang bag para sa mga gamit niya na nakatago daw pala sa lining ng bag ang bawal na gamot. Kaya nga sa lahat ng mga Bali 9, si Mary Jane din lang ang nagkaroon ng special na atensyon. At alam po na nga natin, pagising natin ngayong umaga, Yes. mukhang pinakinggan naman ang mga nag-o-object. Sana nga maging permanent ang reprieve. Kasi this is only in the meantime, siguro para mapag-aralan pa ang kaso niya, sana nga ay matuluyan na at maging permanent na. So, attorney, doon sa mga, ano yung mga susubaybayan pa natin dito sa mga darating na araw? Dahil ito, sabi mo nga, temporary, anong kaso yung maaaring isampa sakaling mapatunayan na may kinalaman sa transport ng drugs itong recruiter? Actually, yung laban sa drugs, ito yung nagkakaroon ng death penalty, di ba? Unfortunately, dahil nga sa principle of territoriality ng criminal law, kasi nga yung bag, yung drugs, nagkaroon ng palitan abroad Sa principle ng territoriality natin ng criminal law, dapat dito nangyari yung elemento ng drugs. So, strictly speaking, hindi po sakop ng drug trafficking laws natin. Otherwise, madadagdagan pa sana ng drug trafficking ang listahan ng mga kasong maaaring isampa laban sa recruiter na to. In any case, naintindihan natin na meron talagang problema sa isang lipunan, tulad natin, kung saan napipilitan po ang ating mga kababayan na kumagat sa mga panloloko ng mga recruiter. Pero kahit na ano pa ang mangyari para po doon na natetempt na mag-ibang bayan, talaga po yung mga nabibiktima, yung mga naloloko, yung mga vulnerable nga kasi nangangailangan. At madalas yung mga drug trafficker na yan, ginagawa, modus operandi talaga, kunwari daw recruiter, pero actually drug trafficker, ganyan. Huwag kayong tatanggap ng mga kunwari daw pasalubong para dun sa destination ninyo. At kahit na ano pa pong mangyari, deal only with licensed recruiters. Tama. Ayan, Merong dahilan kung bakit strictly regulated ang recruitment. Oh yes, so sana ho, itanim ho natin lagi sa isip natin yan, okay? Maraming salamat po, Attorney Gabby. Maraming salamat din, Ate Susan And Enriquez. welcome back, okay? Thank you very much.